Sabi nila, ang trabaho sa ibang bansa ay pagkakataon para sa magandang kinabukasan. Pero paano kung kapalit ng dolyar o yen na kinikita mo ay mismong mga kaluluwa? Ngayong gabi, saksihan niyo ang kwento ni Bea na isang OFW sa Japan na hindi naniniwala sa mga bulto hanggang sa isa sa kanila ang humawak sa leeg. Bea, ako si Kap Carl at ito ang Di Kap Carl Tagalog Horror Story. Handa na ba kayo makinig? Di Kap Carl, ako si Bea. Sa totoo lang, hindi ako naniniwala sa mga di nakikita. Para sa akin, ang multo ay imbensyon lamang. Imbensyon lamang ito ng mga taong gustong maging bida sa kwento. Sa unang taon ko bilang waitress sa isang lumang restaurant dito sa Tokyo, ang tanging inaalala ko lang ay ang bilis ng pag-serve ng order ng mga customer at ang quota ko sa pagpapadala sa pamilya ko sa Pinas. Isang gabi, habang naglilinis ako ng dining area, may bata akong nakita sa gilid ng aking paningin o peripheral view. Sobrang putla nito, Kap Carl. Parang balat na hindi nasisikatan ng araw. At hubot-hubad dito kahit naman na napakalamig ng panahon. Hoy bata, anong ginagawa mo rito? Paano ka nakapasok? Tawag ko. Iniwan ko ang hawak kong map at sinundan ko ang batang patungo sa storage room. Pagbukas ko ng pinto, wala na ang bata. Sarado ang mga bintana at nakakandado ang pinto mula sa loob. Kinilabutan ako, Kap Carl. Pero pinilit kong isantabi ang kaba. Baka pagod lang ito, wika ko sa sarili ko. Makalipas ang 3 buwan, ang takot na pinilit kong itago ay bumalik na mas malala. 2:00 ng ating gabi. Wala nang customer at tapos na ang shift namin. Dahil sa mabagal ako gumalaw dahil sa bagwan pa lang ako, naiwan akong mag-isa para tapusin ang pag-aayos ng dining table. Biglang namatay ang mga ilaw sa loob ng restaurant, Kap Carl. Mr. Tanaka? Sir? Mapagbiro talaga si Mr. Tanaka, Kap Carl. Kaya tinakala kong siya lang ito. Pero walang sumagot. Sa dulo ng mahabang pasilyo, may nakita akong isang babae. Nakatayo ito ng matuwid habang ang buhok niya ay nakaharang sa mukha. Sa isang kisap matay, bumagsak ang babae at nagsimulang gumapang ng mabilis na parang gagamba at patungo ito sa direksyon ko. Hin- hindi, hindi ito totoo. Isa lang tong panaginip. Ulong ko sa sarili ko habang umaatras, Carl. Hanggang sa sumandal ang aking likod
sa malamig na pader. Ang busis ko'y nanginginig. Hindi ko na magawang sumigaw dahil parang may bumabara sa lalamunan ko. Grabe mga alakan. Nakakilabot yung nangyari kay Bea, di ba? Sa tingin niyo ba, makakaligtas ba si Bea? O ito na yung huling gabi niya sa Japan? Kung kinikalabutan ka rin at gusto mo pang makarinig ng ganitong kwento, pakiclick naman ng subscribe button at notification bell. Libre lang ito, mga alakan. At para lumaki na din ang ating komunidad at para mas marami pa tayong mabuong kwentong katatakutan. Tara na at ipagpatuloy na natin ang kwento ni Bea. Ang nilalang ay tumigil mismo sa harapan ko, Kap Carl. Dahan-dahan ito tumayo hanggang sa pagkapantay na ang mukha namin. Ang amoy nito ay parang nabubulok na bangkay. Isang masangsang na amoy ng luma at kamatayan. Bago pa man ako makapikit, Kap Carl, mabilis na dumapo ang malamig at puno ng sugat ng mga kamay nito sa liig ko. Nigpitan nito ang hawak. Hindi ako makahinga. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki habang nakatingin sa kawalan. Sa aking isip, sinisigawan ko ang sarili ko na kumawala. Pero ang aking mga kamay ay tila kontrolado ng iba. At ang mga kamay na iyon ay nagsimula na rin sumakal sa aking sariling liig. Doon ko napagtanto, Kap Carl, hindi niya lang ako sinasakal. Pinipwersa niya akong tapusin ang sarili ko. Bea? Anong nangyayari sa'yo? Isang boses ang narinig mula sa pinto. Si Richard, ang katrabaho kong Pinoy din, ay kakarating lang para kunin ang naiwang susi. Nakita niya ako na nakahandusay sa sahig. Namumula ang muka habang ang sarili kong kamay ay pilit na binabaon ang mga daliri sa sarili kong leeg. Bea, bitawan mo sarili mo. Lumaban ka. Anong nangyayari sa'yo? Sigaw ni Richard habang tinatanggal ang mahigpit na pagkakasakal ko sa aking leeg. Nang makawala ako, Kap Carl, gumagulgul ako habang nakahawak sa leeg na may mga bakas na daliri. Ngunit ang mga daliri ay hindi sa akin. Ang mga marka ay masyadong malalaki at maitim. Tila sunog na balat umawak sa akin. Hindi na ako pumasok kinabukasan, Kap Carl. Maswerte lang ako dahil naiintindihan ng amo namin. Ang totoong kwento pala, Kap Carl, may isang babaeng nagpakamatay sa mismong lupa na yon na pinagtatayuan ng restoran. Nagpakamatay ito dahil sa nobyo niyang pinagtaksilan siya. Kaya pala lahat ng babaeng nagtatrabaho doon sa restaurant, Kap Carl, ay pinagmumultuhan ng babaeng iyon. Sa ngayon, Kap Carl, ay isa pa rin akong waitress. Pero sa ibang restaurant na. At nagkaroon na din ako dito ng asawa, Kap Carl, sa Tokyo. Meron na din kaming 2 cute na anak. At dyan nagtatapos ang horror experience ko, Kap Carl. Maraming salamat at magandang gabi. Grabe yung pinagdaanan ni Bea, no?
mga lakan. At yan ang kwento ni Bea. Isang paalala na sa ibang bansa, hindi lang trabaho o pangarap ang ating kakaharapin, kundi pati na rin ang mga misteryong hindi maipaliwanag ng agam. Sabi nila, hindi ka nag-iisa sa mga lumang gusali sa Japan. Minsan, hindi lang sila nag-iisa, kundi marami silang nakabang sa'yo. Bago tayo magtapos mga alakan, ito ang mga tanong ko para sa inyo. Kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Bea, sa tingin mo ba'y mananatili ka sa trabaho o magre-resign ka na lang dahil sa sobrang takot? I-comment nyo ang sagot nyo sa baba at babasahin ko kung matapang talaga kayo. Maraming salamat sa panonood at pakikinig at ingat kayo palagi sa inyong mga pupuntahan. Hanggang sa susunod na kwento, ito ang The Kapearl Tagalog Horror Story.